Ako si Tintin. Nakatira ako sa isang malayang bukirin. Paraiso ang turing namin dito ni tatay. Pangarap ni tatay para sa akin na maging nurse. Ang swerte ko nga dahil biruin mo, sa pagpapaanak pa lang sa akin ni nanay, meron na agad direksyon ang aking buhay. Sa malnourished kong pag-iisip, hindi pa yun kayang gawin ng isang batang katulad ko. Ang mangarap ng malayo, ang bumuo ng pangarap. Tay! Oh! Hali po, tay. Kailangan ka naman inap. Kumusta naman ang araw mo sa school? Kumusta? Ayos naman po, tay. Sa katunayan nga po, malapit na ang prelims namin, kaya kailangan ko na pong mag-review. Aba, pagbutihin mo anak at lalo na dun sa subject na science at math, kailangan maipasa yun. Tay naman! Wala na po kami noon, nung high school lang po yun. Aba, siya nga pasensya na anak, alam mo naman, hindi ako nakatungtong ng kolehiyo, ako yung babala at elementary, hindi ko alam yung mga subject niyo doon sa kolehiyo. Ayos lang po yun, tay. Biruin mo yung titin, parang kailan lang, ang bilis ng panahon. Ngayon, nasa kolehiyo ka na. Bukas makalawa, nurse ka na. Sa mga susunod na araw, doktora ka na. Huwag ka po mag-alala, tay. Lahat po ng pinagpagluran nyo, mababawi nyo rin po yun. Ilalagay ko dun sa harap ng apintuan natin, Doktora Christine Joy Santos. Aba naman! Ikaw talaga, tay. Doktora na anak ko! Hindi na ako kayang palakasin ng mga ngiti at paalala ng aking ama. Ngunit hindi ito ang magiging dahilan para huminto. Malayo na ako. Ayaw kong mapalitan ng pighati ang mga ngiti ng aking ama. Pero bakit ba ako nagsusulat? Bakit ko nga ba ito sinusulat? Anong sagot ang kailangan kong hanapin? Ako ang bago ninyong guro. Pwede niyo akong tawagin bilang binibining sa Sabrina. Pero bago tayo magsimula, meron muna akong gustong ibahagi sa inyo isang mensahe. Ito ay mula sa dialektong Ilocano, na ang ibig sabihin ay huwag kang makita ng pag-asa sa pangarap na hindi para sa atin. Ito ay ayon sa isang public school teacher na si Ma'am. Para sa akin, mas gugustuhin ko pang ilaan ang oras ko sa mga makakabuluhang bagay at mga bagay na pinahahalagan ko, tulad ng pagtuturo. Pero para sa karamihan, hindi idealistic at hindi realistic ang pagtuturo sa public school. Pero kung tutusin, hindi ba mas realistic ang pagtugon sa totoong pangangailangan ng ating bansa? At yun ay ang edukasyon.
akin? Ano itong mga grades mo? Paano niyo po yan nakuha? Bakit ganito? Lalo na itong mga parang math at science. Abay, kailangan mo itong maipasa. Taas-taasan mo ang grades mo dito. Ginagawa ko naman po ang lahat, Tay. Akala niyo ba ganun lang kadali mag-review? Lahat po ng tinuturo nila sa akin, walang pumapasok sa utak ko. Itong ibang asignatura sa Pilipino, naka-platuan ka naman. Abay, ano bang gusto mong ipahiwatig sa akin? May pinaparating ka ba? Wala naman po akong pinaparating, Tay. Hindi mo naintindihan kung gaano ang sinasakripisyo natin dito. Nagbibilat ako sa initan, pag-aanim, pagbibilat ng pare. Alam mo ba yun? Kung gaano kalaki ang perang inuubos natin sa pag-aaral, pagkatapos ganito ang makikita ko. Oo nga pala. Bakit ko nga ba sinasabi to sa inyo? Wala nga pala kayong alam. Di nga po pala kayo nakapagtapos Ano ba sa talagang pag-aaral. pinaparating mo? Ayaw mo ng kursong pinili mo. Hindi naman po akong pumili nun, Ay, di Tay. ayaw mo nga. Ikaw pa ang pumili ng kursong yun. Hindi nyo nga po ako binigyan ng pagkakataong pumili ng sarili kung anong gusto ko eh. May mga bagay na ipinamulat sa atin ang hustisya at tunay na kalayaan. Matagal pala akong nakulong sa pangarap ng iba. Hindi ko napansin ang inosente kong pagkatao. Ang buong akala ko maswerte akong may pangarap na agad. Sobrang sakit palang malaman ng katotohanan. Pero bakit ba may parte pa rin sa akin na mas nasasaktan ng aking ama? Ganito ba talaga pagdamutan ng awa ang aking sarili? Gusto kong magalit, pero wala akong maramdaman. Santos? May problema ba? Napapansin ko na hindi ka na sumasagot sa mga residency. Hindi ka na rin nagpa-participate sa mga activities natin. Alam mo ba, hindi lahat nabibigyan ng oportunidad na makapagpapalala. Kaya maswerte ka. So, sa kabila ng kalagayan mo, nakakapag-aral ka pa. Magsikap ka, tsaka gawin mo ito para sa magbibigay mo. Ay, Pasensya ka na lang sa akin, anak, yung sa naging pagtatalo natin ng nakaraang araw. Masyado na ako naging emosyon dun sa nakita ko. Alam mo naman kasi, anak, yung mga pangarap ko para sa iyo. Gustong gusto kong maabot mo yung mga pangarap ko. Hindi ko natupad. Alam mo yun, anak, sa labis na kahirapan. Pero iba naman yung sitwasyon ngayon. Kahit paano, nakapag-aral ka, nabibili natin yung mga pangailangan mo. Sana maunawaan mo rin ako. Pasensya ka na. Masyado akong naging makasarili. Sarili ko lang ang iniisip ko. Minsan, hindi ko na tinanong kung ano talaga yung gusto mo para sa sarili mo. Patawad, anak. naiintindihan ko po kayo, Tay. Sabi niyo nga po, handa po kayong gawin ang lahat para po matupad ang pangarap ko. Sobrang nagpapasalamat po ako na naging ama ko kayo. Wala po akong pinagsisisihan. Maraming salamat, Tay. Yan mo, anak. Pagsisikapan natin marating yung talagang pangarap mo. Pinagmamalaki ka dahil sa kabila ng ako nag-iisang magulang mo, pinipilit mong matupad pa rin ang pangarap mo.
Salamat anak, patawad. Tinting na. Ba talagang gusto mong maging? Gusto ko pong maging guro, tay. Tamang-tama. Pag naging guro ka na, meron na akong Ginang Christine Joy Santos. Opo naman. Papayag ka, tay, ginang agad. Ay, naku, hindi ah. Mas malinaw na sa sikat ng araw ang mga natatagong sagot noon. Si Ma'am Sabrina ang naging sentro ng aking natutulong na pangarap na noon ay hindi napakinggan nung aking nagtulong. Naging inspirasyon ko si ma'am upang maging isang guro katulad niya. Magtuturo ako ng Pilipino sa pag-uusig. Ito ang pangarap ko. Ayon sa isang guro na si Ma'am Sabrina, sabihin man ng karamihan na idealistic ang desisyon na magturo sa pag-uusig. Para sa akin, gusto ko nang umusig ang idealismo nito sa isang bagay na makabuluhan na pahahalagahan ko. Pero kung tutuusin, hindi ba mas realistic kung tumugon tayo sa mga pangangailangan na totoong-totoo para sa bansa mo? Simula nung narinig ko ito, alam ko na ang direksyon ko. Nahanap ko na at sigurado na ako. Ito na yon.